Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 17, 2026 at pag-usapan po natin ito pong si Senator Rodante Marcoleta na tinaguriang pong Chinator sa ngalang si Mangot na patuloy pong umaatake ngayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio. Paano ba nagsimula ang lahat mga tol? Ito pong patuloy na pag-atake ngayon ni Rodante Marcoleta kay Antonio Carpio, saan ba ito nagsimula? Ito po ang simula ng lahat no? Partikular niya kasing inatake si Antonio Carpio nung ito po'y pumalag na sa kanyang friendly debate invitation, no? Sabi kasi ni dating Associate Justice Carpio, payag siya na makipag-debate dito kay Marcoleta. Ang problema, nagdahilan na itong si Marcoleta. Pero bago natin pag-usapan ng mga bagay-bagay na latest sa mga latest na payag nitong si Marcoleta, huwag natin kalilimutan kung paano po nagsimula ang lahat. At ito po yun. Muli po ninyong pakinggan mga tol. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Diyan po lahat nagsimula mga tol. Itong mga hanash ni Senador Rodante Marcoleta kay Justice Carpio. Nung pumalag si Justice Carpio sa pamamagitan po ng anunsyo niya sa publiko, I believe una niya po itong inanunsyo sa programa ni Professor Richard Heydarian nang siya po'y ma-interview ni Richard Heydarian kamakailan. At ito nga po yun, marapatin na po muna nating iset yung konteksto dito po sa ating pinag-uusapan. At balikan po natin yung interview na yon ni Richard Heydarian dito po kay Professor o kay Retired Associate Justice Antonio Carpio. Ito, pakinggan po ninyo, pakinggan po natin, panoorin po natin. Senator Marcoleta. Thank you very much, Justice Carpio, for joining us. Yeah, good evening, Richard. Thank you for inviting me again. Thank you, Justice. I know it must have been a tiring past 48 hours explaining to the world. So, I think we discussed kung legal luminary ba si Marcoleta or hindi on a domestic level. From an on-close international point of view, how credible a lawyer is Marcoleta? Or does he even understand what are the implications of exclusive economic zone? And also, what do you make of itong statement niya na i-give up na lang natin ng KIG para wala ng gulo basically? Kasi mag-World War III na naman tayo, mga ganyan klaseng mga hanash, to put it nicely. Let's start from the beginning. Sabi niya, Marcoleta said that there is no such thing as a West Philippine Sea. When he was a congressman, he just said the other year. Yes, when he was a congressman pa. Yeah, and even lately he said that there is no such thing as a West Philippine Sea. But when he was a congressman, he was a member of Congress, the Congress passed a law that approved unanimously. There was no vote against, no abstention, about 172 votes in the House when he was a member of the House. In favor of Republic Act. Ipinakita ko lang sa inyo kasi mahaba po itong interview na ito. Pero dito po sasabihin ni Richard Heydarian yung hamon ni Rodante Marcoleta for a friendly debate with Tariela, Commodore J. Tariela, and Attorney Professor J. Batumbakal. And inaccept yan nito pong si Justice Carpio. Dito po sa programa na ito, kaya later on, after a couple of minutes, nung matapos yung live stream nitong si Richard Heydarian, pumutok na po yun sa balita, ipinost niya na rin po
sa kanyang Facebook page at ina-accept nga po nitong si Antonio Carpio yung challenge nito pong si Rodante Marcoleta. And days gone by, nagpahayag na itong si Marcoleta naman ng para bang pag-urong. No? Kasi basically pag-urong yun eh. Pinangangatwiranan niya na ito daw po ay dapat walang limitasyon. Kasi sineset ngayon itong si Justice Carpio na dapat ang kanilang debate ay merong pong limit, merong pong particular na topic. Dalawa nga po yung ibinigay na kondisyon nito pong si Carpio para pagdebatehan po nila. Pero agad po yung pinabukasan rather sinagot nitong si Rodante Marcoleta at sinasabi niya na hindi daw pwedeng merong limitation. No? Ayon kay Marcoleta, dapat limitless. Pwede ba yon? Alam po ninyo, basahin ko na lamang muna yung post ni Fiscal EJ na hindi pwede yung ganon. Nasa isang debate, basic naman po yan kahit siguro high school. No? Yung mga marunong na pong makipag-debate, hindi mag-a-agree sa gustong mangyari nito pong si Marcoleta na meron pong limitasyon ang ang debate, no? Ay na wala pong limitasyon ang debate. Dapat lagi po yang merong particular na topic na pwede pong pag-usapan. Ito nga po yung post ni Fiscal EJ, oh. He knows hindi papayag si Justice Carpio to debate without limitations. No, ang tinutukoy dito nitong si Fiscal EJ ay si Rodante Marcoleta. Kaya niya ngayon siguro sinabi yun sa kanyang Facebook page. Anong klaseng debate yan? Senator Marcoleta, ang tanong ni Fiscal EJ. That's absurd. So hindi papayag si Carpio, lalabas na si Carpio ang umatras sabay tawa. Ito pong si Fiscal EJ. Kasi nakalagay po dito sa shared post niya, GMA News, Senator Rodante Marcoleta on Tuesday said he would push through with the debate with retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at any time should the limitation on the topics that they will deliberate on be removed. Ano yan? Nagdadahilan ka na lamang, Senador Marcoleta? Naknanteting naman na yan eh. Oh. At hindi lang po yan yung mga banat niya kay Justice Carpio. Yesterday, pumutok po yung balita na sabi niya, i-charge niya ng treason. Ito pong si Justice Antonio Carpio. Ang naging respond katuloy ni Justice Carpio sa kanya, napaka-elementaristic, ika nga, napaka-basic, ano? Ito po yun naman yon, yung response ni Justice Carpio, kaugnay po ng pagsasalita nitong si Marcoleta na siya po'y i-charge ng treason, ng treason dahil daw po sa naging desisyon ng Korte Suprema na kanya pong isinulat noong 2012 kung hindi po ako nagkakamali sa petsa. O pakinggan po ninyo ang paliwanag dito nitong si Justice Carpio. Sa interview naman ito, nito pong si Christian Esguerra. I'd like to get your thoughts dito po sa threat ni Senator Marcoleta. Kakasuhan daw niya kayo ng treason. Alam mo, Christian, yung treason is defined in the revised penal code as a crime that can be committed only at war, when we are at wartime. Hindi naman tayo at wartime, no? So, kaya ngayon, napagtatawanan tuloy itong si Marcoleta ng mga kapwa niya abogado, and even kahit baka estudyante ng criminology, pinagtatawanan si Marcoleta eh. Ngayon, mangangatwiran siya na wag daw i-take sa literal na perspektibo yung sinasabi niya. Ano? Oo, sa legal na perspektibo yung sinasabi niya. Ano yun? Nabasa mo na yung Article 114 ng Revised Penal Code uli, kaya naalala mo na. Anyway, nakalimutan ko. Tuloy muna natin ito, mga tol. he's charging me with a crime that does not exist in the law because we are at peace right now with all countries. We have not declared war. Yan. And it's Congress that declares war. So, at saka, if he really wants to charge me, he has to amend the revised penal code. Kasi penal code, treason can be committed only during wartime. So, dapat isama niya yung peacetime. So, he has to amend the law. But hindi, under the Constitution,
kahit na today nagkaroon ng batas na treason will apply during peacetime, hindi pwede ma-retroact to the time I wrote that decision because in the Constitution, the ex post facto laws cannot be made retroactive. In short, mga tol, pinapaliwanag dito ni Justice Carpio na very impossible yung gustong mangyaring pagkakaso sa kanya nitong si Rodante Marcoleta. Whether gustuhin niya man o sa pamamagitan ng amendment, it is talagang impossible pa rin dahil kahit magkaroon ng panibagong batas, hindi na yon applicable para po dito kay Justice Carpio. At dahil nga po kaliwat kanan ang backlash dito kay Marcoleta, ewan ko kung meron bang narcissistic personality ito no, na pag sinabi niya dapat tama siya. Kaya pilit niyang pinangatwiranan ang mga bagay-bagay at iniba niya na ngayon yung naratibo niya. Hindi niya na daw po kakasuhan si Justice Carpio. Kung hindi, pinopronounce niya ng guilty ng treason ito pong si Justice Carpio. Aba, mula po sa pag-aakusa, sa pagmamagaling na abogado, pero ayon mismo sa mga legal luminaries, siya po ay lowest among the ranks of lawyers. Ngayon, naging hukom pa, naging korte pa, hinusgahan na si Justice Carpio. Sabi niya po kahapon, no, February 16, 2026 at mamaya meron pang interview yan na pasensya na kayo, papakinggan natin pero masakit sa tenga yon. I pronounce you guilty of treason already. Hindi na kita kailangan idemanda pa. Tinraidor mo ang ating bansa. Pinagtaksilan mo ang iyong bansa. Naduwag ka sa paglalagay sa wastong kaayusan ng ating saligang batas. Isinurrender mo ang national territory. Basahin natin yung kabuuan po ng balita na ito, mga tol. Sabi po dito, Senator Rodante Marcoleta said it was unnecessary to sue retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio for treason as he is pronouncing the latter guilty already. Talagang kakaiba, no? Pagka DDS Senator talaga yata, kakaiba Si Bongo versus Bongo. Sabi ni Bongo noong 2019, willing siyang samahan sa kulungan si Rodrigo Duterte. Oh, I'm sorry, 2018 ko yata natatandaang nabasa yon, ano? Tapos, ngayon po, nagpalabas ng statement, wala daw po siyang alam sa mga kasalanan na ibinibintang, partikular doon sa mga akusasyon ng war on drugs. Ganun ba yung gustong samahan sa kulungan? Tapos, si Bato de la Rosa, na ngayon ay nagtatago na, sabi niya noon, ganun din. Willing din siyang samahan si Rodrigo Duterte sa Hague, Netherlands. Pero ngayon nagtatago na. Si Senator Robin Padilla, paiba-iba rin ang statement. Sabi niya, weak daw ang kabataan at nung time nila hindi niya daw po alam ang salitang depresyon. Pero lately nagsalita nung nilabas ng ICC yung mga pangalan ng mga co-perpetrators nitong si Rodrigo Duterte, kabilang po yung dalawang senador na si Bongo at De La Rosa. Sabi niya, pagka nawala pa sila, nakaka-depresyon, madedepress talaga ako nun. Naglalaban-laban. Tapos ito namang si Senador Rodante Marcoleta, sinabi niya hindi niya daw sinabing i-give up yung Kalayaan Island Group. Dinig naman natin, mga tol, siya na mismo nagsabi, i-give up natin yung Kalayaan Island Group para ma-coordinate na. Robin Padilla versus Robin Padilla, Bongo versus Bongo, De La Rosa versus De La Rosa, Marcoleta versus Marcoleta. Kanino kayo kakampi, mga tol? Tuloy po natin. Itong huling Marcoleta, sana wag na masundan ito versus Marcoleta. Nung isang araw, sabi niya, kakasuhan niya ng treason itong si Carpio. Tapos, kahapon, sinabi niya naman, hindi niya na daw kakasuhan kasi guilty na daw ng treason itong si Antonio Carpio. Kakaiba, no? Marcoleta made the declaration on his TV program on Monday. He was reacting to the statement of Carpio that every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. Carpio also mentioned
that Marcoleta needed to amend the revised penal code before suing him for treason. Akala ko kasi malawak ang pangunawa ng taong ito. Kaya ganun lang ang sinabi ko, Marcoleta said. Actually, ang gusto kong sabihin, i-pronounce yung guilty of treason already. Hindi na kita kailangang i-demanda pa. I am pronouncing you guilty of treason sapagkat tinraidor mo ang ating bansa. Blah, blah, blah. Kakaiba. Tapos palakpakan ngayon yung mga Duterte supporter. Oh. Palakpakan! Ang palibas, ang tatanga-tanga kasi tinatanga na kayo ng mga iniidolo nyo, tuwang-tuwa pa kayo. Kakaiba talaga kayo. Ngayon, simple lang naman ang usapin dito, mga tol. No? Kung tutusin, napakasimple lang. Mahal nyo ba ang Pilipinas? Kung mahal nyo ang Pilipinas, ipaglaban nyo ito ng walang pag-aalinlangan. Huwag niyong bigyan ng alinlangan ang mga kapwa ninyo Pilipino para magduda sa karapatan po natin sa ating mga teritoryo, sa ating maritime rights, at higit sa lahat, sa ating bansa. No? Ang problema, may mga nagsasabi pro-Philippines daw sila, pro-Pilipinas, pro-interest daw po ng mga Pilipino, pero read between the lines. Sino ang sinusuportahan talaga nila? Hindi sasabihin ni Marcoleta ang mga bagay na yon kung sa tingin niya yon ay makakabuti para sa China. Hindi siguro sasabihin itong si Marcoleta ang mga bagay na yon kung yun sa tingin niya makakasama para sa Pilipinas. I should say. No? Pero ano yung ginawa niya? Bakit niya sinabing i-give up yung Kalayaan Island Group? Alam niya namang may mga Pilipino doon. May mga nakatira po doon na mga kababayan po natin. Not even isa na Chinese national o kung sino mang foreign national ang nakatira sa Pag-asa Island. Pilipino lamang. O ngayon, pinangangatwiran niya. Hindi, may mga sinasabi kasi ito si Marcoleta na parang akala mo pag pinapakinggan mo siya talagang napakagaling. Pero wag kayong magpapalin lang. Salamat Mama Net sa inyo pong super sticker. Maraming salamat po dyan. Katulad po nitong interview sa kanya kanina. Pag pinakinggan mo mga tol, pagka wala kang alam, parang ang galing-galing niya . Parang tama yung kanyang mga sinasabi. Pero suriin po ninyo. Wag po kayong magpapalin lang sa tao po na ito. Kung meron man pong nanlilin lang, kasi inaakusahan niya na nanlilin lang ito pong si Senator Ping Lacson . Hindi po si Senator Ping Lacson yun. Mukhang may balak pa siyang kasuhan ng ethics complaint si Senator Ping Lacson. May nagsend ng super ng star sa ating Facebook. Maraming salamat sa iyo, Yuichiro Koga. Sa lahat ng ating mga manonood, maraming salamat po sa inyo. Eto, interview sa kanya kanina, nito pong si Rapi Tima. Pasensya na kayo, pakinggan po ninyo boses nito pong si Marcoleta. Samantala, kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea at iba pang issue, makakapanayan natin si Senador Rodante Marcoleta. Magandang umaga po. Ganda tanghali sa iyo, Rafi. Opo. Sabi po sa amin kahapon ni former SC Associate Justice Antonio Carpio ay payag siyang makipagdebate sa inyo tungkol sa West Philippine Sea. At handa po itong host ng Philippine Bar Association itong debate kung papayag din kayo. Payag po ba kayo sa debate? Payag naman ako kahit kailan, Rafi, nasabi ko nito, ngunit yung limitasyon na kanyang binabanggit. Saan ka naman nakakita ng debate na walang limitasyon? Naku nung teteng naman. Siguro namang nakita naman natin yung mga public debate, di ba? Sa mga kumakandidato, merong particular na question, particular na oras ng pagsagot at pagrebat. Alam nyo, Senator Rodante Marcoleta, huwag nyo nang gamitin yung salitang debate. No? Ang gawin nyo na lamang, anyayahan nyo for a friendly discussion, yung mga taong binabanggit ninyo. Ang problema sa inyo, debate ang ginamit ninyong salita, tapos dinagdagan nyo doon sa Facebook page nyo ng pre-willing. Pwede ba yon? Walang limitation? Hindi ata nasabi kung tatanggalin yung mga limitations na kanyang nilagay. Bakit po gusto niyo walang limitation? Para naman magwagi ang buong mamamayang Pilipino kasi paano ba naman ililimit yung napakalawak na subject matter ng West Philippine Sea. Hindi lamang sa malawak ito ay complex at far-reaching ang kanyang consequences. So, hindi dapat bibigyan ng limitasyon, lalong-lalo na yung limitasyon ay sa akin pa di umano nang galing yung mga pananalita na hindi ko naman talaga sinabi yung ganon. So, paano ko makikipag-debate sa isang
parang nangyari, Rafi, gumawa sila ng yung tinatawag na yung strawman fallacy o strawman argument na kung saan yung posisyon ko, pinalitan nila, sinubstitute nila, minanipula nila, iniba nila. Pagkatapos, yun ang kanilang bibirahin. Kasi nalilito na parang Paanong minanipula? Saan ang pagmamanipula dito, mga tol? Hindi ko talaga maunawaan itong si Marcoleta eh. Paanong minanipula? Ang liwaliwanag ng mga sinabi niyo po dito. Walang We swear. pagmamanipula dito. to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? Hmm. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Oh, Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. di ba ang linaw-linaw, mga tol? Ngayon may mga AI tools na. Magtanong tayo ah. Sabi kasi ni Marcoleta, wala daw po sa exclusive economic zone ng Kalayaan Island Group. Itanong natin kay ChatGPT. At meron na pala akong resulta niyan dito sa Facebook page natin. Tinanong ko kay ChatGPT. Pero napakinggan ko na to mismo kay Senator Francis Tolentino na may nagsasabi na madali daw tayong mauto ni Senator Francis Tolentino. Ganun ba yung pagka hindi nyo gusto yung tao, tapos kinampihan namin, madali na kaming mauto? Kung gusto ninyo at ayaw ninyo sa isang tao, karapatan nyo yan. Pagka ginusto namin ang isang tao, karapatan po namin yon. Do not use salitang uto-uto sa kapwa ninyo sumusuporta sa ating gobyerno. I'm talking to you, Wonder Woman. Kasi nabasa ko yung post mo kanina before ako ng live streaming Masakit yun para sa kapwa po natin na sumusuporta sa ating gobyerno. Okay lang na masabihan tayo ng mga, oy, Mami Christina Baker, maraming salamat po sa inyong 300 sticker stars. Maraming salamat po. No? Ako yung nakikiusap sa iyo, Wonder Woman. No? Alam ko naman yung mga mensahe ninyo. From time to time, nababasa ko yan. Pero yung pagsasabihan mo ng uto-uto dahil naniwala kay Senator Francis Tolentino, hindi po maganda yun. Karapatan mo na tumanggi, huwag paniwalaan si Senator Francis Tolentino, but karapatan din namin maniwala sa kanyang mga sinasabi sapagkat meron siyang basihan In fact, simpleng pagtatanong sa ChatGPT itong isasagot Ito nga, tinanong ko, simpleng-simple lang. Sino ang tama? Si Rodante Marcoleta o ChatGPT? Maraming salamat nagsesend kayo ng stars sa ating Facebook page. Maraming salamat kay sino po yon, no? Si Patricio Junior Giron Rosal. Salamat po sa inyo. Ang Kalayaan Island Group ba ay pasok sa EEZ ng Pilipinas? Ang linaw po ng sinabi ni Marcoleta, pakinggan niyo yung sinabi ni Marcoleta. Kung sino mali. Si Senator Francis Tolentino ba? O si ChatGPT? O si Rodante Marcoleta? Ayan Ulitin natin ulit yung kay Rodante Marcoleta. We swear We swear. to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Di ba? Ipagpapatayan natin ang ating mga sarili nang wala naman sa ating exclusive economic zone. Ang gawin natin, i-give up natin ang KIG. Ang linaw-linaw nun, mga tol. Meron bang panlilinlang sa ginagawa ng mga nagbabalita tungkol po dito? Meron bang splice sa mga salita po na nadinig po natin? Wala. Malinaw po yun. Wala. Pero, dahil nga po, parang nililinlang talaga nitong si Marcoleta, ng taong bayan, basahin po natin yung simpleng kasagutan na lamang ni ChatGPT.
ang Kalayaan Island Group ba ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas? Ang sagot ni Senator Francis Tolentino dyan, oo. Mapapakinggan nyo po yun sa several interviews niya nitong mga nakaraang araw sa iba't ibang mainstream media. Pero ito naman ang sagot ni ChatGPT, oo. Ang Kalayaan Island Group ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ano ang basihan? Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, may 200 nautical miles EEZ ang isang coastal state mula sa baseline nito. Ang mga isla at bahura ng KIG ay nasa loob ng 200 nautical miles mula sa kanlurang baybayin ng Pilipinas, lalo na mula sa Palawan. Sinagot po ito ng kapitan na tinatanong niya, pero ayaw niyang tanggapin. Kasi gusto ni Marcoleta siya tama. No? Oh. Legal na konteksto. Idineklara ng Pilipinas ang KIG bilang bahagi ng teritoryo nito sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1596 noong 1978. Noong 2016, pinagtibay ng arbitral ruling sa The Hague ang karapatan ng Pilipinas sa EEZ nito sa West Philippine Sea laban sa malawak na claim ng China. Mahalaga na tandaan, EEZ equals and sovereign territory. Sa EEZ, may exclusive rights ang Pilipinas sa likas na yaman. Halimbawa, isda, langis, gas, pero hindi ibig sabihin na buong soberanya ito gaya ng land territory. Sa KIG, ang KIG ay bahagi ng mas malawak na Spratly Islands na inaangkin din ng ibang bansa. Tuloy po tayo. Simpleng visualization. Baseline ng Pilipinas. Mula sa kanlurang baybayin ng Philippines, lalo na sa Palawan, gumuguhit ang bansa ng baseline. 200 nautical miles EEZ. Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, may karapatan ng Pilipinas sa 200 nautical miles mula sa baseline nito bilang EEZ. In short, mga tol, pasok ang KIG sa ating exclusive economic zone. Pero sinasabi nitong si Rodante Marcoleta, hindi daw. Bakit daw tayo makikipagpatayan sa isang lugar na hindi nga pasok sa ating exclusive economic zone? Ano? Tuloy po tayo dito. Nanalo sila kagad. At sinabi rin ito ni dating Senior Associate Justice Carpio kahapon na hindi pwedeng magkaso ng treason kapag peace time. Ito po yung threat nyo sa kanya. Kung gusto po ninyo, kailangan nyo i-amend o baguhin muna yung Article 114 ng Revised Penal Code. Ano pong tugon nyo rito? Akala ko naman malawak ang kanyang pangunawa, Rocky. Sinasabi ko lamang din, I'm not referring to the book definition of treason. I am referring to the generic sense of... Dito ako natatawa habang pinapanood ko to kahit naiinis ako sa boses eh. Ano? Hindi raw siya referring sa generic sense ng treason. Ay, hindi raw siya referring doon sa treason mismo kung hindi sa generic sense nito. Eh bakit mo ginamit ang salitang I will charge you with treason? The moment na sinabi mong you will charge Antonio Carpio with treason, that is a legal terminology. No? Ako hindi ako abogado pero alam ko to mga tol eh. Kasi tinuturo ko ito sa College of Criminology eh. No? Hindi ka pwedeng gumamit ng salitang treason kung ito ay ang intention mo ay ang pag-commit ng paglabag na yan sa batas sa ilalim ng Revised Penal Code. Pwede mong sabihin traitor, not treason. You are a traitor. Oh. Ang salitang traidor, wala pong legal na terminology na tumutukoy dyan o may legal na definition. Balikan natin yung post ni Fiscal EJ dyan sa bagay na yan. Ha? Naghahalo-halo yung mga iniisip ko eh, sa mga nababasa ko eh. O eto o generic sense of treason, sabi ni Fiscal EJ. With all due respect to the senator, that excuse doesn't hold. He is not an ordinary person. He is a lawyer and a senator. He did not use vague words like betrayal or disloyalty. He used the word treason. No? Baka mas maniwala pa ako sa mga dahilan na to ni Marcoleta kung sinabi niya, betrayal yan, disloyal yan to the government. Pero hindi eh. Ginamit niya ang salitong treason. And ang mga nakapag-aral ng criminal law, kasama na yung mga criminology student and criminologist, syempre, much more so ang mga abogado, alam na kapag ginamit mo ang salitang treason, ibig sabihin, ang tinutukoy mo dito, yung nasa Revised Penal Code. Ano yung nakalagay sa Revised Penal Code, Article 114? Ito po, basahin ko po sa inyo para baka sabihin ninyo,
tayo dito ay gumagawa lamang ng kwento. Ang Revised Penal Code po ay naipasa noong December 8, 1931. At ito po ay nag-took effect noong January 1, 1932. No? Sabi po dito, Article 114, treason. Any Filipino who levies war against the Philippines or adheres to her enemies, giving them aid or comfort within the Philippines or elsewhere, shall be punished by reclusion perpetua to death and shall pay a fine not to exceed 100,000 pesos. No person shall be convicted of treason, blah, blah, blah. Yun na yung mga requirements for conviction. Pero ang elemento dito, katulad ng pinapaliwanag ni Justice Carpio, it is committed only during wartime. Not peacetime. Saan ba tayo may giyera ngayon? Wala naman Hindi nga tayo may giyera sa China. Kaya bilang abogado, dapat alam na alam niya ang salitang treason ay hindi fit para po doon sa sinabi niya, I will charge you with treason. Now, the moment na sinabi niya na I will charge you with treason, ibig sabihin, ginagamit niya ang legal na konteksto ng treason. Kaya even ito pong si Fiscal EJ, hindi naniniwala sa kanya. In Philippine law, treason is not a metaphor. It is a specific crime under Article 114 of the Revised Penal Code. Lawyers know this. Senators should definitely know this. I will understand kung ang isang senador hindi alam yan, katulad ni Senator JB. O, pasensya ka na, Senator JB, kasi sinabi mo nung nakaraan Di ba? Na treason, yung act of giving up the KIG. Hindi po treason yun No, kahit si Commodore J. Tariela, mali rin doon. Kinall out din kayo ni Fiscal EJ dyan. No, hindi lang ako nagsabi, si Fiscal EJ mismo. Kasi the moment na gamitin mo ang salitang treason, magpapaulit-ulit tayo dito. Ito ay paglabag sa Revised Penal Code, Article 114. More importantly, he didn't just say treason. He used the word charge. Yun yung sinasabi natin dito. No? Kakasuhan kita ng treason. In law, to charge someone means to formally accuse them of a crime. You do not charge someone in a generic sense. You charge someone when you are alleging criminal liability. He cannot use precise legal terms and later retreat by claiming he meant it in some vague generic way. In short mga tol, itong mga pinagsasasabi nitong si Marcoleta ay laban sa sarili niya lagi. Magsasalita, tapos babawiin, Marcoleta versus Marcoleta. Sino paniniwalaan natin? Huwag na tayong maniwala sa kanya. Ganun na lang kasimple. Kasi iba-iba pa. Sa bagay, wala namang pinagkaiba to sa mga pinagsisilbihan niyang mga Duterte. Anyway mga tol, napahaba tayo. Maraming salamat sa mga patuloy pong sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At announcement lamang po, may good news po kanina. At ito nga po, banggitin ko na lamang din po sa pagkakataong ito. Ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po nagpapabaya. Hindi pinababayaan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga probinsya. Kaugnay po ito doon po sa sinalanta ng bagyo nito pong mga nakalipas na araw. Malinaw ang direksyon ng Pangulo, walang Pilipinong maiiwan sa oras ng sakuna. Umabot sa 321 million pesos ang inaprubahang pondo para sa 34 na probinsya at 8 lungsod na naaapektuhan ng Tropical Storm Basyang. Patunay ito na sa panahon ng krisis, hindi sapat ang mga pahayag. Dapat ay may agarang aksyon at konkretong suporta. Yan po ang good news, na sa kabila ng mga pagsubok na yan, dala ng kalamidad, hindi po nagpapabaya ang ating gobyerno, nakatutok po dyan, partikular ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. At muli, shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.